Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Wow, ang lakas. Talagang parang magandang-maganda ang gabi. At mas magaganda pa yata kayo sa gabi, no? Magagandang lalaki rin naman ang mga lalaki, hindi lang para sa mga babae. Una't una po ay nais ko pong magpasalamat sa inyo, lalo na kay Father Godwin, ang kura paroko ng parokyang ito, sa paanyayang inyong ipinaabot sa akin upang makapagdiwang ng ika-8 araw ng pagnonobena dito sa inyong parokya, alay sa mahal na ina ng Fatima. So thank you very much po, at ako po ay nagagalak na makabahagi sa inyong pagdiriwang, no? Maging bahagi ng inyong paghahanda sa kapistahan. And I believe excited po kayo, no, na magdiwang na ng kapistahan sa linggo. Dadalaw po si Kardinal sa inyo at makikibahagi, mangunguna sa inyong selebrasyon. Excited na po ba kayo magdiwang ng kapistahan? Ayan. Babatiin ko na po kayo ng happy fiesta in advance kasi hindi po ako makakarating sa araw na iyon sapagkat yun po ay linggo at marami rin po akong mga schedule sa parokya. So muli, happy fiesta po sa inyong lahat. And I wish and pray na sana ay magkaroon nga kayo ng maligayang pagdiriwang ng kapistahan. Ako po si Father Mark Adam Bakari, OFM. Ako po ay taga Cagayan Valley. Of course, kita naman po sa kulay, no? Taga Cagayan. Malapit yata kami sa araw. Pero hindi naman po dahil sa ako'y taga Cagayan, kaya ito yung kulay ko. Ako po ay kalakalahati, no? Kalahating tao, kalahating hayop. No, I'm just kidding. Ako po ay kalakalahati. Ang mother ko po ay Filipina. Ang father ko po ay Tanzanian, no, African. So nakamana po ako ng maraming kulay sa aking tatay. Kaya wag po kayong magtataka, ba't ito nagtatagalog pero hindi naman mukhang Pilipino. Pero Pilipino po ako by birth, dito po ako pinanganak. At dito rin po ako lumaki, Pilipino din po ako by heart. By blood, siyempre kalakalahati. Pero ako po ay Pilipino. Huwag po kayong mag-aatubiling lumapit sa akin. Hindi po kayo kailangan mag-English pag tayo ay mag-usap-usap. Kasi ako hindi rin po ako marunong mag-English na yata. No? So, again, I'm very happy to be here with you, celebrating the Mass. At sa atin pong Ebanghelyo ngayon, narinig po natin yung pagpapatuloy ng pamamaalam ni Jesus sa kanyang mga disipulo, no? Ito yung tinatawag po nating farewell discourse of Jesus sa Ebanghelyo ni San Juan. So mahaba po ito actually, no? From chapter 14 to chapter 17, nagpapaalam si Jesus, mga huling habilin niya sa kanyang mga disipulo during the Last Supper. At siyempre, sa bawat pong pamamaalam, ay may dala itong kalungkutan, hindi po ba? Sa experience po natin kapag may nagpapaalam, lalo po yung mga mahal natin sa buhay, pag nagpapaalam na sila ay aalis, may dala itong kalungkutan, no? Mabigat sa dibdib, nababagabag tayo at ganun talaga, nalulungkot tayo, no? Tumatangis, sabi nga, nagdadalamhati, sabi nga dito sa ating Ebanghelyo. Sapagkat ganun naman talaga kapag nagmamahal ang tao. Di po ba? Kapag ka nagmamahal ka kasi, gusto mo na yung iyong minamahal ay lagi mong kapiling as much as possible. Dahil yung kapiling mo ang iyong minamahal, masaya. At kung aalis yan, nagpapaalam parang mabigat sa dibdib. Pero mga kapatid, maraming bagay at maraming mga pagkakataon na talagang kailangang may magpaalam sa atin. Na kailangang maghiwa-hiwalay din tayo. Kailangang magsabi tayo ng goodbye sa mga taong mahal natin sa buhay. Sapagkat sa bawat pamamaalam ay meron ding dulot na kagandahan. We can grow. Every goodbye may be
a sign of grief. Every goodbye may bring about sadness at sakit sa puso, pero bawat pamamaalam din ay mayroong dulot, mayroong bungang maganda. At kung titignan po natin sa ating ebanghelyo, mga kapatid, si Jesus, nagpapaalam siya at sinasabi niyang kailangan niyang umalis, no? After nag-resurrect siya, nabuhay siyang muli, nagpapaalam na naman siya ngayon sa kanyang mga disipulo at sabi niya, huwag kayong mabahala. Ako na ay nagpapaalam ako sa inyo ngayon, aalis man ako sa inyong piling, ngunit babalik ako sa aking Ama. At sa aking pagbabalik sa aking Ama, ay doon ko namang ipaghahanda kayo ng matutuluyan. At huwag kayong mabalisa, huwag kayong mag-alala. Sabi niya, sa aking pag-alis, sa aking paglisan, ay siya namang ipapadala ko ang Espiritu Santo upang patuloy na manahan sa inyo. So ibig pong sabihin, ang pamamaalam ni Jesus sa kanyang mga disipulo at kahit sa ating lahat, ang pamamaalam ni Jesus, wala na siya physically sa ating piling, pero alam po natin na hindi tayo pinababayaan. Hindi tayo iniwan ni Jesus sapagkat ipinadala niya, naririto sa atin, kasama natin lagi ang Espiritu Santo. Yan daw po ang patuloy na presensya ni Jesus sa ating piling. So mga kapatid, nakikita natin na mahal nga talaga tayo ng Diyos, na kahit sa kanyang pamamaalam ay bibigyan pa rin niya tayo ng kasama sa buhay. Minsan kapag tayo ay nalulungkot, pag tayo ay nakakaranas ng mga dalamhati, mga pagsubok, sakripisyo sa buhay, para bagang na sinasabi natin, nasaan ka Panginoon? No? Nasaan ang Diyos sa karanasan kong ito? Nasaan ang Diyos sa pagdadalamhati naming ito? Ang Panginoon, lagi niya pong ina-assure tayo na kahit sa gitna ng dalamhati, kahit sa gitna ng hirap, sakripisyo at pasakit, kasama natin siya. Mga kapatid, kung itutuloy natin yung ating pagbasa ngayon, napakagandang larawan ang ipinakita ni Jesus, no? Sapagkat tunay, nagdadalamhati ang mga disipulo, pero napakagandang larawan yung pinakita niya nung sabihin niyang kapag nagdaramdam na ang isang babaeng manganganak, siya'y nahahapis sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. So mga kapatid, lalo na siguro sa mga nanay dito, no? Ito yung ginamit na larawan ni Jesus na minsan sa buhay kailangang magsakripisyo, kailangang bumata ng hirap para bagang isang nanay daw na manganganak, alam niya na manganganak siya. And of course, I don't know, hindi pa po ako nanganganak, kaya wala pa po ako karanasan. Pero yung mga nanay po na nandito, mapapatunayan po nila na kapag manganganak na sila, talagang sakit, sakripisyo, paghihirap, no? And talagang even yung danger, sabi nga ng ilang mga nanay, kapag manganganak daw ang isang babae, ay parang ang kanyang isang paa ay nasa hukay. Totoo po ba yun mga nanay? No? Sapagkat hindi mo alam talaga kung malalampasan mo yung pagsubok na yan. Bagamat, lalo na ngayon, marami na tayong mga medical interventions, mga technologies na para mapadali at maayos, pero nandun pa rin yung danger. At yan ang ginamit ni Jesus, no? Kapag nagdaramdam na ang isang babaeng manganganak, siya'y nahahapis. Sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Nandiyan ang paghihirap. Ngunit, sabi ng ating ebanghelyo, pagkapanganak, hindi na niya naaalala ang hirap. Siya'y nagagalak dahil sa ipinanganak na sa sanlibutan ang isang sanggol. Totoo po yun, no? Ang sabi ng ilang mga nanay na aking nakausap, no? Isa sa mga heavenly experiences, isa sa mga pinakamasayang moments sa buhay ng isang nanay ay kapag dinala na sa kanya yung kanyang anak
at maaari niya nang yakapin, nakikita na niya yung anak na kanyang isinilang. Again, tayong mga lalaki, hindi pa natin masyadong nararamdaman yan, pero yung mga nanay natin, they experience that. Sabi nga dito sa Ebanghelyo, hindi na niya naaalala yung hirap. Pagkatapos magsakripisyo, hindi na niya naaalala yung hirap. And ganyan po ang buhay, kung tutuusin po mga kapatid. Ang buhay po natin ay hindi madali. Lalo na ang buhay ng Kristiyano, no? Marami tayong mga kailangang sundin, mga turo at halimbawa ni Jesus, mga rules and regulations and everything. Hindi nga naman talaga madali. And kahit naman sa buhay, kung gusto mong maging successful, kung gusto mong maging magalak, after a while, you need to sacrifice. Kailangang dumanas ng sakripisyo. Kailangang maramdaman at maranasan the pangs of birth, sabi nga nila, no? Yung hirap ng panganganak para maibukas sa mundo, para magbunga ng magandang biyaya. Mga kapatid, ang ating inang si Maria, ang Our Lady of Fatima, kung ang mga nanay natin naranasan itong binabanggit dito sa ating Ebanghelyo, much more ang ating inang si Maria. Sapagkat napakaraming sakripisyo po ang kanyang pinagdaanan. Una, noong in-announce pa lang sa kanya na mabubuntis siya, no? Magdadalang tao ka at dadalhin mo sa iyong sinapupunan ng anak ng Diyos. Sabi kay agad ni Maria, papaano po mangyayari yun? Wala po akong kilalang lalaki o wala po akong boyfriend. Wala po akong asawa. Paano mangyayari yun? Ngunit ipinaliwanag sa kanya ng anghel, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo, magdadalang tao ka. At sabi ni Maria, sa pagtitiwala sa Diyos, sabi niya, let it be done to me according to your word. Matupad nawa ang iyong salita. And then of course, nung nalaman ni Joseph, sabi ni Joseph, mukhang mahirap yata itong aasawahin ko. Meron ng daladalang tao sa kanyang sinapupunan. So sabi ni Joseph, ano ko na lang ito, i-break ko na lang ng secretly. Siguro kung nakarating kay Maria yun, masakit din yung kay Maria, di ba? Na pinagdudahan siya. But then again, God intervened at sabi niya sa panaginip ni Jose, huwag kang matakot, Jose, tanggapin mo si Maria bilang asawa, ang kanyang ipinagdadalang tao ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. And during the time nung buntis na si Maria, kailangan nilang maglakbay ng napakahahabang lalakbayin just to protect the child sa kanyang tiyan. No? And then nung isisilang na siya, walang midwife, walang doktor, walang nurse. Sa sabsaban pa, isinilang si Jesus. And up to the very end of the life of Jesus, Mary was there sacrificing. Hirap na hirap, tumingin, makita ang kanyang anak na pinapahirapan at nakabayubay sa krus hanggang sa namatay sa krus. Imagine the sacrifice that Mary ay kanyang naranasan. Imagine yung sakripisyo. Pero itong sakripisyo na ito ay sakripisyo dahil alam niya na magkakaroon ng magandang bunga. At alam niya na ang bungang ito ay walang iba kundi ang ating kaligtasan. Si Maria nagsilbing huwaran sa pagsasakripisyo, pagsisilbi ng tapat sa Diyos, sapagkat alam niyang ang kanyang sakripisyo ay magbubunga ng ating kaligtasan. So mga kapatid, ano ang hamon sa atin ng halimbawa ni Maria? At halimbawa ng hamon ng ating Ebanghelyong kailangang bumata ng sakripisyo. Kung babalikan natin ang isa sa mga bilin, mensahe sa Our Lady of Fatima, of course, nandyan ang panalangin, prayer, nandyan din ang penance o pagsasakripisyo para sa iba. At nandyan din ang pananalangin ng rosaryo para sa kapayapaan. Pwede nating pagtuunan ng pansin yung isa, yung penance, yung pagsasakripisyo.
Hindi yung penance lamang ng Our Father, Hail Mary, Glory be. Ayan. Sabi nung sound system, itong pari na ito, mahaba mag-homily. Kaya mukhang nahirapan na sa atin yung ating sound system. Ayan, okay na? Okay pa ba? May oras pa ako, no? Ayan. Thank you. Ayan. So, ang hamon po sa atin ay, ang buhay nga talaga ay kailangan ng sakripisyo. Pero, ang bunga ng sakripisyo na iyan at magdadala ng kagalakan kapag ang ating sakripisyo ay iniaalay natin sa iba. Mga kapatid, yan po ang hamon na ipinakita ng ating mahal na ina na handa niyang yakapin. Kasi kung pwede naman siyang gawin niya yung kanyang sariling plano, no? Bakit ba dumating sa akin tong mensaheng ito? Hindi. Sabi niya, may it be done to me according to your word. Matupad nawa sa akin ang iyong sinasabi. Sapagkat para kay Maria, ang mas mahalaga ay ang kanyang pakikinig sa Diyos, pagbibigay ng sarili sa Diyos, at pagsisilbi para sa bunga ng ating kaligtasan. So mga kapatid, sa ating mga sakripisyo sa buhay, alam ko, hindi po tayo estranyero or strangers sa pagsasakripisyo. We do sacrifices for our children. Nagsasakripisyo tayo para maging successful sila. At ang hamon pa ay, yung ating pagsasakripisyo, pagbibigay ng sarili, sana lumawak pa. Hindi lamang sa ating sarili, hindi lamang sa ating pamilya, hindi lamang sa mga mahal natin sa buhay, kundi yung ating pagsasakripisyo, ang ating penance in that sense, ay magkakaroon ng bunga na mabuti at maganda sa ating kapwa. Hindi lamang yung nagfa-fasting ka dahil gusto mong pumayat, kundi nagfa-fasting ka, for example, dahil gusto mong yung kakainin mo ay maibigay mo na lang sa mga walang-wala. Hindi lamang nananalangin ka dahil meron kang pangangailangan, kundi nananalangin ka dahil bukod sa iyong pangangailangan, kinikilala mo na gusto mo ring ipanalangin ang iyong kapwa. Mga kapatid, yan po ang ipinakita ni Maria, ang pagsisilbi para magbunga ng kaligtasan natin. Tayo rin po, mga instrumento ng pagsisilbi, ng pagsasakripisyo, para tayo ay maging mga Kristiyanong namumunga ng maganda at nakakapagdulot ng kaligtasan, kaginhawaan sa ating kapwa. Amen.